Tumalon si Lunar Wolf sa gilid. Napatingin si Tiny sa balikat niya at laking gulat niya nang isipin na may hawak si Drexler ng hammer na mas mahaba kaysa sa Mustard Sword gamit ang isang kamay. Ibig sabihin, kadalasan ay may kalasag siya sa kabilang kamay. Napagpasyahan ni Tiny na mas nabuo ang kanyang depensa. Sinundan siya ni Drexler at galit na nagtanong kung hanggang kailan siya iiwas. Inis na inis niya ang kanyang hammer, nag-iwan ng bakas ng ginto sa hangin. Si Lunar Wolf kasama si Tiny sa kanyang likod ay umiwas sa pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon dito. Lumingon si Drexler, pinandilatan siya at sinabing magaling siyang tumakbo. Pinanood sila ni Asgard von Valentia habang naka-cross arms sa dibdib. Namalayan niyang binabasa ni Tiny ang galaw ng kanyang kalaban. Galit na ibinaba ni Drexler ang kanyang hammer sa gilid-gilid, ngunit mabilis na naiwasan ni Tiny ang mga Aardvark. Napagpasyahan ni Asgard von Valentia na hindi niya nawala ang kanyang nakaraang karanasan na naipon sa loob ng 10 taon bilang isang knight. Ang batang lalaki ay may talino, ngunit ito ay masyadong maaga upang gumawa ng desisyon. Kumunat ang noo ni Asgard von Valentia at nagtanong sa isip kung may kaya ba siya sa iba. Galit niyang tinahol si Drexler, tinanong kung hanggang kailan niya ito ipapahiya. Galit na galit si Drexler. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit na apoy at ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nag-igting. Naging maingat si Tiny. Nagpakawala ng galit na galit si Drexler at sumakay sa labanan. Tumalon siya ng mataas at inihampas ang kumikinang niyang hammer kay Tiny. Napagtanto ni Asgard von Valentia sa katakutan na sinadya niyang gumamit ng espiritual na sandata. Nagpasya siyang pigilan siya. Asgard von Valentia tuwang-tuwa na sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. At tinawag si Drexler. Ngumiti si Tiny ng nakakaloko, may pinaplano. Tumalon siya mula sa Lunar Wolf at lumipad, kumikinang ng maliwanag na may asul na liwanag. Lumipad si Tiny patungo sa espiritual na gininto ang hammer, na may hawak na mace sa kanyang kamay. Asgard von Valentia nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, tumangala at nagtanong, seryoso ba ito? Nang magkita ang asul na espiritual na enerhiya at ang Golden One, isang malakas na pagsabog ang naganap sa hangin. Natigilan si Asgard von Valentia sa gulat. Si Tiny ay nagsimulang sumigaw ng malakas, lumipad pabalik mula sa pagsabog. Galit na sigaw ni Asgard von Valentia na nababaliw na siya. Si Drexler Anan ay nagsimulang lumapag sa takot at sumigaw ng paghingi ng tawad. Dagdag pa niya, tuluyan na niyang nakalimutan. Tumagilid si Asgard von Valentia kay Tiny at galit na sumigaw na sinabihan siya nito na ipakita ang kanyang talento. Nagsimula na ring tumakbo si Drexler Anan papunta kay Tiny. Idinagdag ni Asgard von Valentia, ngunit hindi katapangan. Umubo ng malakas si Tiny. Maya-maya ay mahina niyang sinabi na siya ang nanalo. Itinuro niya nang nanginginig ang kamay kay Drexler Anan. Gulat na napatingin sa gilid si Asgard von Valentia. Napayuko si Drexler Anan sa hiya at sinabi kung ano iyon. Nagsimula niyang maalala ang mga yugto ng labanan nang mabilis silang magkalapit ni Tiny sa isa't isa. Pagkatapos ay inilapit ni Tiny ang kanyang mace sa hammer. Sa susunod na sandali, nagsimulang damaloy ang asul na mana mula sa kanyang kamay sa isang malaking batis, na sinisira ang shell ng hammer. Binitawan ni Tiny ang club, tinulak ito ng diretsyo patungo kay Drexler Anan, at nagsimulang lumipad pababa. Drexler, sinubukan ni Anan na iwasan ang sandata ni Tiny, ngunit napakamot ito sa kanyang pisngi. Akala niya ay nagawa na niya ito sa huling sandali, tumalikod si Asgard von Valentia kay Drexler Anan at galit na naisip na dito niya pinupuntirya. Agad siyang sumigaw ng galit na maaari na siyang mamatay. Tinanong niya ang tanong, bakit gumagawa ng isang bagay na napakabaliw upang manalo sa isang laban. Nagsimulang bumangon si Tiny, hindi pinansin ang malakas na pag-alog ng kanyang katawan, at sinabing hindi siya patay. Dagdag pa niya, nanalo pa siya. Galit na tanong ni Asgard von Valentia, ganoon ba siya ka-reckless sa kanyang nakaraang buhay? Nakangiting tumingin sa kanya si Tiny at nagtanong, bakit siya nagtatanong ng mga bagay na halata? Galit na sigaw ni Asgard von Valentia sa tanong, ano ang obvious dito? Sagot ni Tiny sa kalmadong boses, kung hindi lang siya umaasal ay wala siyang naabot sa kalye. Natahimik si Asgard von Valentia na pagtanto ang gawin ni Tiny. Si Tiny, sa oras na ito, ay matatag na sinabi na obligado siyang manalo sa anumang halaga. Nakangiti siyang tumangala at sinabing dahil sa diskarteng ito kaya siya nakaligtas.
Idinikit ni Tiny ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabing ang mas mahalaga ay kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Nagsimulang umakyat si Asgard von Valencia, nakasandal sa kanyang mga tuhod, tinanong siya ni Tiny, natupad ba niya ang kanyang mga inaasahan? Sumimangot si Asgard von Valencia at sumagot ng oo. Nag-cross arms siya at sinabing na kung siya yun, hindi niya gagawin yun. Nag-isip si Asgard von Valencia at naisip na siya ay mula sa hinaharap. Naniniwala sa kanya na nakikita kung gaano siya kawalang ingat. Pumikit si Asgard von Valencia sa pait. Nang maglaon, sinabi niyang tutuperin niya ang kanyang pangako. Idinagdag niya na ibibigay niya sa kanya ang pinakakailangan niya. Ngayon, nakangiting nagpapasalamat si Tiny at sinabing, salamat. Ang susunod na sandali, nagsimula siyang mawalan ng malay. Tinawag siya ni Drexler Anan, tumalon sa kinatatayuan. Maya-maya pa, nagising si Tiny sa higaan ng king, huminga ng pagod. Tumayo si Asgard von Valencia sa ibabaw niya. Tumingin sa kanya si Tiny at nagtanong, nasaan siya? Mahinahong sumagot si Asgard von Valencia na mas mabilis siyang gumaling kaysa sa inaasahan niya. Tumalikod dito sa kanya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing marami silang dapat pag-usapan, kaya hayaan siyang sumunod sa kanya. Hindi nagtagal sinundan siya ni Tiny at nagtanong, gaano siya katagal nakatulog? Sumagot si Asgard von Valencia na halos kalahating araw na. Nagtatakang tanong ni Tiny. Tanong lang niya, tumawag ba siya ng high class na pari para makita siya? Biglang may sumigaw ng malakas na tinatawag si Asgard von Valencia. Si Chloe von Valencia ang nagsabing hindi nasisiyahan na niresetahan siya ng higit na pahinga. Tanong niya, kakagising niya lang. Saan na niya siya dinadala? Muli niyang tanong. Umaasa ba siyang hindi na niya ito sasaktan muli? Galit na tiningnan ni Asgard von Valencia si Tiny at sinabing nasangkot sa gulo ang hanggal na ito. Tinanong niya ang tanong, at sasaktan ba niya ang tagapagligtas ng kanyang anak? Nagulat si Tiny na tumingin sa gilid at nagtanong sa isip, siya ba ang tagapagligtas ni Chloe von Valencia? Nagsimula siyang mag-isip, hanggang ngayon, tila. Baligtad ang lahat. Lumapit sa kanya si Chloe von Valencia at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, hindi nasisiyahan, nagtanong ng isang katanungan, alam ba niyang kagigising lang niya na mayroon na? Isang paa sa libingan, nagsimulang mag-inat ang mga labi ni Tiny sa isang ngisi. Napakamot siya ng ulo at sinabing, gaya nga ng sabi ni Lord, lahat ng ito ay may kasalanan sa kanyang sobrang ambisyon. Iminulat ni Chloe von Valencia ang kanyang mga mata sa gulat. Si Tiny, sa oras na ito, ay humingi ng paumanhin na may matamis na ngiti para sa kanyang pag-aalala. Si Chloe von Valencia ay awkwardly na nagsimulang ngumiti habang hinahaplos niya ang kanyang ulo at sinabihan siyang huwag masyadong seryoso. Lumapit si Asgard von Valencia sa tainga ni Tiny at nagbabantang tinanong siya, anong klaseng hitsura iyon? Ibinuko ni Tiny ang kanyang bibig sa takot. Hinawakan siya ni Asgard von Valencia sa mga balikat at sinabing, bagamat bata pa siya ay bihasa na siya sa kagandahan. Binalaan niya ito kung niligawan niya ang kanyang anak na babae. Malakas na tinawag ni Chloe von Valencia ang kanyang pangalan, nagsimulang manginig sa galit. Napangiti ng bahagya si Tiny at sinabing nagulat na lang siya nang tawagin siyang tagapagligtas ni Chloe von Valencia. Sinabi niya na noong huli ay hindi niya nahuli ang Dark Magician at hindi niya ito nailigtas. Gulat na tumingin sa kanya si Asgard von Valencia, nagsimulang mag-alala. Itak niya ang tanong, kaya ito ay isang bagong kaganapan para sa kanya. Nagtaas ng kamay si Chloe von Valencia sa tagiliran dahil sa pagtataka, na parang may gustong abutin, at nagtanong, ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi sa kanya ni Asgard von Valencia na huwag isipin ang tungkol dito. Ipinaliwanag niya na sasabihin niya sa kanya ang lahat mamaya kung interesado siya. Sabi niya, sa ngayon, mag-concentrate muna siya sa coming-of-age ceremony, dahil malapit na. Dagdag pa ni Asgard von Valencia, inihanda niya ang lahat at siguradong magugustuhan niya ito. Bamuka ang bibig ni Chloe von Valencia sa gulat. Nang maglaon, kinagat niya ang kanyang labi sa malungkot na damdamin at sinabi na ito ay mabuti. Siya ay masunurin, tumalikod at nagsimulang maglakad palayo na may mga slumped shoulders. Pinagmasdan siyang mabuti nina Asgard von Valencia at Tiny. Nanatiling tahimik si Tiny, nakakunot ang noo, nakatingin sa harapan. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si Asgard von Valencia sa mesa at sinabing nakalimutan niyang bigyan siya ng mahalagang payo.
Sinabi niya na mula sa sandaling iyon, nanatili ang katotohanan na bumalik siya sa nakaraan. Sinabi niya na dapat itong ilihim. Ipinaliwanag ng trainee na hindi siya magpapaligoy-ligoy tungkol dito. Sinabi ni Asgard sa Valencia na ang mga pari sa partikular ay hindi dapat matuto ng anuman. Si Tiny ay patuloy na nakikinig sa kanya ng mabuti. Asgard von Valencia nagpatuloy sa pagpapaliwanag na ang daloy ng oras at espasyo ay ang ubod ng pananampalataya na pinalaganap ng lumikha. Ipinaliwanag niya na kahit ang Diyosa, ang may bahay ng lahat ng bagay, ay hindi makakalaban sa kapangyarihang ito. Ang isang karaniwang tao na labag sa itinatag na kautusan ay tatawaging lapastangan. Ito ang dahilan kung bakit itinatago ng kanilang pamilya ang bagyo. Agad namang nagtanong si Tiny kaya hindi Diyosa ang lumikha. Sumagot si Asgard von Ballinger na, syempre, hindi niya malalaman ang tungkol dito. Sinabi niya na ang impormasyong ito ay inalis pa nga sa mga banal na kasulatan sa templo. Sinimulan niyang ipaliwanag pa na ang tunay na mga kasulatan ay ipinasa lamang sa mga sinaunang pamilya. Napabuntong hininga si Tiny sa gulat. Isinandal ni Asgard von Valencia ang kanyang kamay sa mesa at sinabing kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga taong may kaalaman. Nagsimula siyang magbigay ng halimbawa na, tanging ang 10 dakilang knights na sinasabi niya ang makakaalam nito. Lalong nagulat si Tiny, sinabi ni Asgard von Valencia na, syempre, hindi siya dapat magsalita ng isang salita sa propeta ng Diyos. Ngumiti si Tiny, pinag-krus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabing, mahusay. Dagdag pa niya, wala siyang planong iwan ang mga ito. Agad na ikinuyom ni Tiny ang kanyang kamao at sinabing papalikasan pa niya ang mga ito. Idinagdag niya na gagamitin niya ang mga kakayahan na kanyang pinagkadalubhasaan sa hinaharap. Samandal si Asgard von Valencia sa mesa ng may pag-asa at ibinulalas na ito ay napakahusay. Tinanong niya ang tanong, ano ang mga kakayahan na ito? Si Tiny naman, biglang napatigil sa usapan nila. Kumunot ang noo niya at tumingin sa unahan, nagtatanong, ano ang bagay na gusto niyang ibigay sa kanya. Natigilan si Asgard von Valencia sa pagkabigla, na nag-isip ng tunog. Sabi ni Tiny dapat daw may konsensya siya. Dagdag pa niya, ibigay muna niya ang kailangan niya. Tiny, demandingly, extended kanyang kamay pasulong, siya idinagdag kung hindi man. Galit na sumimangot si Asgard von Valencia. Tumindig ang mga ugat sa mukha niya. Tanong ni Tiny sa kanya, o dahil sa edad niya, nakakatanda siya. Inatake siya ni Asgard von Valencia sa ulo at sumigaw na bastos siya. Si Tiny, offended, ay inabot ng kanyang mga kamay ang bagbog na lugar sa kanyang ulo at nagtanong sa kanya. Bakit niya siya sinaktan? Sinumpa niya ang pagtawag kay Asgard von Valencia bilang matanda. Sinimulang ituwid ni Asgard von Valencia ang kanyang kurbata at kontentong ngumiti. Maya-maya ay sinimulan na niyang buhatin si Tiny sa pamamagitan ng kanyang damit at galit na sinabi na dapat muna siyang turuan ng asal. Sinimulan niyang tapikin ang kanyang mga pisngi. Nagsimulang umiyak sa sakit si Tiny at napabulalas na hinayaan lang niya ito. Tinanong niya ang tanong, naiintindihan ba niya na siya ay nasa pusong may sapat na gulang? Sinabi ni Asgard von Valencia na may sama ng loob na mas malala pa ito. Tinulak niya si Tiny ng matalim na paggalaw. Sabi ni Asgard von Valencia, dahil nangako siya, kakailanganin niyang tuparin ang sinabi niya, napasigaw si Tiny habang nahulog. Tiningnan siya ni Asgard von Valencia at sinabing ibabahagi niya sa kanya ang espesyal na kaalaman ng pinuno ng pamilya Valencia. Napatulala namang tumingin sa kanya si Tiny. Tinanong siya ni Asgard von Valencia kung narinig na niya ang gravity. Sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha.